Alis ulit kami natin Sheila sa bayaran ng tubig. Last time kasi hindi kami nakapagbayad dahil sarado. Kaya babalikan namin ngayon at saka homeowners. Maghahakot na naman ng basura. Baka hindi kami hakutan ng basura pag hindi kami nakabayad eh. Kaya punta kami ngayon. Ayan si Ate Sheila. Inihanda yung Cadillac namin. Tanghali na. Buti maaraw na ngayon. Wala nang bagyo. So yun, basta kami. Yung parang kuryente tubig, nasa'yo? Hindi ko alam. Hawak mo nga. So yun na nga po, paalis na kami. Sa pagkakataong yan ay papunta na kami sa bayaran ng tubig at saka sa homeowners. Dahil last time na nagpunta kami, sarado, hindi kami nakapagbayad. Kaya ngayon na ulit namin pupuntahan ulit. Dahil baka maghahakot ng basura mamaya eh. Baka hindi kami hakutan. Ayun, Sa tub- basura. Sa tubig muna tayo ah. Basura tayo, ayan, basura na oh. Nakita namin yung truck ng basura. Malapit na sa amin. Kaya nagmamadali si Ate Sheila na nag-bike para papunta doon sa bayaran ng homeowners fee. At hahabulin namin yung yung truck. Yun lang. At ito na nga, nandito na kami sa may bayanihan. Dito po ang bayaran ng homeowners fee sa office nila. Homeowners fee. Kaya nagmamadali si Ate Sheila. Kasi nga baka dumaan yung truck ng basura, hindi pa kami bayad eh. Hindi kami hahakutan ng basura. Pero awa naman ng Diyos, umabot naman kami. Nakapagbayad naman si Ate Sheila at nakakausap namin yung mga naghahakot ng basura. Bayaran. Bayanihan. Ito pa. Ayun na, si Ate Sheila. Saan natin yung basura? Ano na? Nanghinga ako ng sticker para ano. Sige. Dahil pa Habulin naman daw namin yung basura. Baka hindi kami hakutan eh. Nakita na namin yung truck ng basura, nag-iikot na eh. Ngayon, nakabayad na kami ng owners. Habulin namin para mahakutan kami. Okay. Ay, habol. Ayun. Pas-pas talaga si Ate Sheila pag pedal ng bisikleta. Gusto niya talagang habulin yung truck ng basura. Kasi baka hindi nga kami mahakutan. Kaya kahit na counterflow na kami sa kalsada, sige lang siya, wala siyang pakialam. Pinagsabihan ko na counterflow na kami. Kaya nagdahan-dahan na siya. Kasi nga po talagang pag napag-iwanan ka ng basura, nadaanan yung bahay nyo, nalaman doon sa record na hindi ka pambayad, hindi ka hahakutan. Hahakutan ka ng basura next week na ulit pag nag-ikot sila. Kaya talagang hinabol natin sila. Kaya yan po yung eksena.
Kaya nga may listahan. Yan yung may folder na ano, nakipip. Ipaano mo sa kanya, paalam mo. Sige lang. Ayan si Ate Sheila. I-update yung ano, resibo namin. So yun na nga po, nakausap na ni Ate Sheila yung may hawak ng listahan at sigurado makakakuta na kami ng basura mamaya. So sa ngayon po ay papunta namin kami sa bayaran ng tubig. Papunta na po kami sa opisina ng ano ng bayaran ng tubig. Prepare lang yung basura. Okay. Yes, bayad tayo ng tubig. Hinihil ako dun Bakit? Pinwersa mo eh. Bakit dun? Tapos sinabi ko pa. Yun lang. Punta kami ngayon sa ano, bayaran ng tubig. Dami ng basura, hindi nagakot. Ngayon lang ulit nagakot, no? Last week nagkakot sila. Nagakot ba last week? Every second week na yata yung sila. Buti naman. Ang dami, oh. May sasakyan sa likod mo. Yun lang. Wala. Meron din sa likod. Di man. So, ay, dito na kami sa bayaran ng tubig. Ayan po si Ate Sheila. Magbabayad na kami. Ang init.
Naiyak pa. Okay na. Okay na. Pakilagay sa bag. Let's go. Uwian na. Kabayad na ng tubig, nakabayad na ng homeowners. Wala na kaming bill na babayaran ngayong buwan na to. Bayad na kami lahat. Internet, water bill, electric bill. Bayad na po lahat. Next month na uli. So lahat ng mga lahat ng mga task for this month okay na. Nakapamalingki na kami. Good for 2 weeks na supply. Nakapag-grocery na kami. Good for 1 month na supply. So wala na kaming dapat na areglado na lahat. Dito kasi kailangan hindi ka araw-araw yung pupunta ng palengke or ng tindahan para bumili ng supply, para mas matipid sa pamasahe. Isang beses lang ang palengkehan namin. Lahat ng kailangan supply for 2 weeks binibili na namin. Naka-budget naman lahat yan, kaya okay lang. Sa mga first week ng buwan, mamalengke na kami ng hanggang 15, 2 linggo. Sakto naman dahil sa loob ng 2 linggo naman yung pinapamalengke naman ni Ate Sheila sakto naman maabot naman. After sa 15, mamamalengke ulit for 2 weeks naman hanggang katapusan naman na yun. Ano yan? Lagi mayroong ganyan si Tukmul nakadikit sa balat niya. Tapos yun nga po, akin sila naman yung susunod namin pumalengke. Good for 2 weeks din yun hanggang katapusan naman. Tapos sa katapusan naman mag-grocery na rin kami. Good for 1 month naman yun. Yun naman ang namin, ang konsumo namin sa loob ng isang buwan. Kape, gatas, asukal, mantika, toyo, suka, mga ganun ba, mga basic na kailangan sa bahay. Minsan lang yung gatas tsaka yung kape medyo na-short, hindi maabot ang katapusan, pero okay lang naman. Mga ilang araw, mga ganun, nauubos na. Pero na-manage naman namin na eksakto naman. Minsan din yung mantika pag naubusan kami, mga ganun lang naman yung mga may mga pagkakataon kasi na pag ang niluluto mga prito talagang malakas kami sa mantika, lalo kapag mga fried chicken, dahil laging laging deep fry. Ayun. Ayan, naipit na. Tingnan mo ginawa natin sila. Ayan kalakpan. Dinaanan yung lata ng soft drinks. Umipit doon sa gulong ng bisikleta. Dito na po kami.
na ano na naman na nakagala na naman ng ilang minuto. Kaya okay lang. Ang init. Si Chancellor wala, nasa school. Mamaya pa darating yun. Ay, So, nandito na po kami sa bahay. Ito na po. Baba ka muna pala. Aha. Baba ka muna. Mapipayout niya yun. Makukuha niya yun. Nakuha niya nga ang ano, yung pupunta pa ng guest mog yun eh. Ay, nakauwi na po kami ulit. Yan, si Ate Sheila. So, yun. Ang init po. Ang init.